Hi! Hello po mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, may mga nag-comment sa akin. Hindi ko to magawa ng vlog kasi hindi pa ako nag-order or hindi pa ako nakapunta sa Dangwa kaya wala pa ako mga sets of succulent na potted. So, may mga comments sila sa comment box ko. Sabi nila, pwede bang hindi tanggalan ng lupa ang mga ganyan? Dapat ba daw hugasan ang mga bagong succulent na nakaganito? Pwede ba daw hindi sila i-air dry? Yan ang mga tanong sa akin na medyo matagal na hindi ko nagawa ng video or hindi ko nasagot. So, ito yung mga sets ko ng mga succulent ko na binili ko last day sa Dangwa. Hindi ko pa sila na pat, hindi ko pa rin sila nagalaw, hindi ko pa sila na air dry. Yan, hindi ko pa sila nahugasan. So, ito si Dark Butter, Echeveria yan. Ito si Echeveria Chroma, Echeveria Trumplet, Echeveria Mahogany Rose, at ito yung Supreme ko. Pachyphytum sila. Sagutin natin ang mga tanong kung pwede ba daw hindi tanggalin ang original soil. Yan, kapag nakabili tayo ng ganyan. So, kuha muna ako ng, ayan, lagayan ko ng aking soil. Lagay ko muna sila dito. So, mag-start na ako. Tatanggalin ko po yung original soil nila. Ako po, nagtatanggal ako talaga ng original soil. Nag-air dry talaga ako kasi tingnan nyo naman po, oh. Yan po yung soil niya. Compact. Matigas po. Hindi po ako nag-wear ng gloves. Nag-wear po kayo kung hindi po kayo komportable na wala kayong gloves. Ako kasi sanay na ako yan. Compact yung soil niya. Ayan po. Sakal ang roots niya. Kapag ganito ang ginamit mo sa lowland, hindi pwede ito sa lowland kasi nasubukan ko na yung mag-repat ng diretso ito sa pot na hindi tinatanggalan ng original soil or yung soil ng Benguet. Ito, hindi mo to tatanggalin. Itong soil na to, mahihirapan ka po. Kasi, lalo na kapag tag-ulan, hindi mo po siya mailalagay sa rain or shine. Mabubuhay po ang inyong mga succulent na ganito, hindi mo tinanggalan ng soil. Pero, ilang months lang. Mamamatay din sila. Pansin ko po yan, lalong-lalo na sa mga Echeveria na hindi mo papalitan ng original soil. Dahil ang mga Echeveria, iba po siya sa mga sedum or mga Graptoberia at Graptophyllum. Matataba po yung kanyang stem. Ayan po, malaki po. Ang lapit po ng roots niya sa stem niya at ang lapit din ng mga leaves niya dito sa stem niya. Hindi po kagaya ng mga sedum, grapto, halos meron ka pang inches yung stem nila bago yung roots. At hindi rin pwede sa akin na hindi siya huhugasan kasi ayan po, oh, root bound siya compare po sa una kong pinakita na excited magtanim. Yun po ay mga sedum, mga lush type, bushy type. Hindi po ganito kakapal yung kanilang roots. Next, itong mahogany, papakita ko rin. Itong soil ng Benguet, pwede po ito sa Benguet. Buhay ang mga succulent po kapag ito yung gamit nila. Pero pag nandito na po, kailangan na po natin magpalit ng soil. Ayan po, oh, ang kapal-kapal po ng kanilang roots at saka ang taba po ng kanilang stem. Kailangan po siyang hugasan, kailangan po siyang i-air dry. Ayan, ito pong pot ko. Pagkatapos, ito, ayan, igaganito mo agad siya. Tanggalin mo lang yung kanyang seedling bag, pas igaganyan mo siya. Nako,
hindi po siya magtatagal sa rain or shine. Kahit hindi po rain or shine, kasi po, tingnan nyo po yung kanyang soil, oh. Grabe. Hindi po ganyan yung soil natin. Although maraming chechebureche yung soil natin dito sa lowland, pero mas okay po yung chunky. Ibig sabihin po, buhaghag po siya. Mas maganda po yun. Kasi kahit po siya rain or shine dito sa lowland, ibabad nyo po siya sa ulan at araw. Kapag ganun po yung soil niya, yung chunky, buhaghag, yung may mixture po natin, hindi ka po mag-worry. Pero pag ganito po yung gagamitin mo, ayan, ilalagay mo lang siya ng paganyan. Pagkatapos, lalagyan mo lang siya ng potting mix mo. Hindi ko po ma-assure sa inyo na magtatagal po siya sa inyo. Mamamatay po yan kasi ayan po. Sakal po siya. At yung pinanggalingan niya po ay medyo baka ano na siya, matanda na siya. Matanda na yung mga ugat niya. Mas okay po na itanggalin natin ng ganito po at tubuan siya ng new roots para pag nandito na siya sa atin sa lowland, magtatagal na siya, new roots na po yung nakapatid. Mas okay po na kapag nandito na siya sa atin, sa garden natin, ay meron na siyang panibagong tubo na new roots. So ito yung chroma ko. Tingnan nyo po, oh, medyo makapal talaga yung roots nila compare sa mga lash type, at saka yung stem nila, at saka yung kanilang roots, ayan po, oh. Sobrang makapal. Kailangan natin magputol para mabawasan sila, at kailangan natin silang hugasan. Ito yung mahogany, oh. Tingnan nyo, ang dami niyang ano yan, oh. Mga parang mga fungus-fungus. Nangyayari po talaga yan. Kailangan po natin siyang mahugasan at saka mababaran po ng fungicide. So, ito si Dark Butter. May mga ibang seller na hindi ganito yung kanilang soil, hindi compact. Usually, yung mga ibang seller, ang ginagamit nila ay mga alnos compost. Compost siya, parang nakakakuha po ako ng ganun kapag bumibili ako sa Dangwa. Ano siya, mixture siya ng may mga dahon-dahon, pagkatapos may mga kahoy-kahoy. Alnos compost yung tawag doon. Kapag ganun, tinatabi ko siya. Pagkatapos, kinocompose ko din siya. Hinahaluan ko na siya ng mga nabubulok na nakikita ko sa kitchen ko para medyo healthy siya kapag ginamit ko siya. Ang ganda ni Dark Butter. Ito ay Echeveria din. Ayan. So, last, itong aking Pachiphytum. Ang compact po ng soil niya. Ang tigas po, oh. Grabe. Although, siya, dry yung kanyang soil. Pero grabe, oh. Swerte ng mga taga Benguet. Kasi kahit ito yung soil na gamit nila, buhay na buhay, diba? Ayan, oh, buhay na buhay. Buhay naman, nakakabuhay naman sila. Pero bakit sa atin natitegi sila? Kailangan pa natin gumamit ng mga diba? Maraming mixture ng potting mix. Sa kanila hindi naman, oh. Compact naman. Ito po ay hindi ko tinatapon. May nagtanong po sa akin kung ito ay ginagamit ko. Yes po, ginagamit ko po ito. Itong soil na ito. Kinocompose ko din po siya. Hinahaluan ko po siya ng mga organic or yung mga nabubulok, kagaya ng mga balat ng sibuyas, balat ng kamatis, yung mga ganun po, o yung kamatis na mga nabubulok. Kasi po mga fertilizer po iyon, para po mas healthy siya na gamitin. Kasi pag ganito po, kapag direct ko po siyang ginamit, ito yung mga dry na po na ayan, hindi ko na po yan inaalis dyan. Dyan na po yan. So last, tatabi ko lang muna ito dito. Yan, nandun na siya. Nakaano na siya. Buhugasan ko naman po yan. Okay lang po yan. At last, compact pa din.
Pero ito, parang may mga halo, oh. Ayan, oh. Ayan po, oh. May mga ganyan siya. Pagkatapos may mga ganito siya. Ayan, oh. Ito, compost to. Ayan, compost po siya. Supreme, mabait din po si Supreme. Hindi pa ako nakapagpat ngayon ng mga na-air dry ko kasi wala pa po akong pamis. Naka-air dry pa rin po yung mga hinugasan ko last day. Baka next day pa ako mag-pat kasi Holy Week wala pong deliver. Ayan po, Pachi Paitong. Ayan yung natapos ko ng tanggalan ng original soil. So magtitrim ako ng roots bago ko sila hugasan. Mas okay po na mag-air dry tayo ng mga succulent yung hinuhugasan po natin para po malagyan po natin sila ng fungicide at saka insecticide. Pero meron po akong pinakita na hindi ko po hinugasan kasi yun po yung madalian ko na repot na mga succulent. Pero po, bibihira ko lang po yun ginagawa at saka optional po yun. Depende po sa inyo kung gusto nyo po yung ganun, yung madali ang ripat na hindi na po ini-air dry, hindi na hinuhugasan at hindi na po nilalagyan ng insecticide. Pero mas maganda po na nag-air dry tayo. Yun naman po yung pinakita ko na excited na mag-ripat. Pagkatapos po ng 3 days, and niripat ko siya kasi 2 days pa lang siya ngayon, i-sprayhan ko po yun ng insecticide. Mga 3 to 4 days po. Ayan. Iliitan ko lang yung yung roots nila para hindi na ako mahirapan pag hinugasan sila. At saka diretso na yung air dry. Hindi ko na sila ikakat. Ang haba-haba pa ng roots pag ikakat ko. E di ngayon pa lang ikat muna para hindi ka na mahirapan. So ito medyo mahaba pa. Hanggang dito lang po ang aking video. Sana po may nakuha kayong tip at nasagot ko ang inyong mga katanungan. Thank you for watching po. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, ornamental plants, cactus and succulents, please po, pa-share po ng video ko na ito. Pa-like na rin po. And don't forget to subscribe. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.